Si Rom ay nag-apply ng trabaho sa maraming kumpanya ngunit nabigo siya. Ngunit naniniwala siya na kung siya ay magpupursigi ay siya ay magtatagumpay. Nakatayo siya sa station ng bus nang biglang mula sa malayo ay may isang kotse na lumipad patungo sa kanya. Ang kotse ay tumama ng malakas sa lupa at pagkatapos ay mabilis na gamulong patungo kay Rom at siya ay natakot. Nang biglang sumulpot ang isang misteryosong lalaki at niyakap siya. Tapos tumalikod siya at umiwas sa sasakyan na malakas na bumangga sa hintuan ng bus. Nabasag ang salamin sa daan-daang maliliit na piraso. Nang bumangga ang harap ng sasakyan sa lupa, ang likod ng sasakyan ay dahan-daang babagsak sa dalawa. Ngunit sila ay naging ligtas. Nang si Rom ay hinimulat ang mata, siya ay nagulat sa kanyang nakita. Dahil ang lalaki sa harap niya ay pinigilan ang sasakyan gamit ang isang kamay. Sa sandaling ito ay hindi na valid ang theory of relativity ni Einstein. Gayunpaman, dahil nagkaroon si Rom ng pinsala sa ulo ay hindi pa niya nakikita ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya bago siya nawalan ng malay. Nang magising si Rom ay nagmadali siya patungo sa airport para sa kanyang interview. Nang makita nila ang dumudugo na ulo ni Rom ay pinayuhan siya na pumunta muna sa hospital. Ngunit pinilit ni Rom na tapusin ang interview bago pumunta sa hospital. Ngunit bago pa makapagsalita si Rom ay nahimate siya. Si Rom ay tinanggap para magtrabaho sa serbisyo ng pasahero sa airport. Ngunit sa kanyang unang araw sa trabaho ay nakatagpo siya ng problema sa isang lalaki. Napag-alaman na hindi siya kontento sa discriminatory behavior ng airport staff. Dahil ang iba ay maaaring pumunta sa counter para kumuha ng ticket. Habang siya kailangan niyang gawin ito sa machine. Matapos niyang malaman ang dahilan at nagmamadaling nagpaliwanag si Rom. Ngunit ayaw makinig ng lalaki sa kanyang mga paliwanag. Kinuha na lang niya ang kanyang malita at sinira ang machine sa harap ni Rom. Pinigilan siya ni Rom ngunit ang kanyang lakas ay hindi niya kayang pigilan ang lalaki. Hinawakan pa ng lalaki si Rom dahil sa kanyang galit. Hindi napigilan ni Rom na itulak ang kamay niya sa sobrang galit. Naakmang sasampalin niya si Rom nang biglang sumulpot si Soyon na hinawakan ang palso ng lalaki. Gusto ng lalaki na hilahin ang kamay niya pero kahit anong pilit niya wala siyang magawa. Si Soyon ay sobrang kalmado at sa pagkakataong ito ay sinabi ni Soyon ang halaga ng check machine sa sobrang mahal. Ang lalaki ay sinira ang tatlong machine na nagkakahalaga ng 60 million won. Nang marinig ito ng lalaki, natakot siya at mabilis na hininaan ang boses para itanong kung ano ang gusto ni Soyon. Dahan-daang sumando si Soyon sa tenga ng lalaki at sinabing tapos ka na. Kaagad pagkatapos ang lalaki ay dinala ng airport security staff. Si Rom ay lumapit para pasalamatan si Soyon sa pagtulong sa kanya. At si Rom ay nagtanong kay Soyon kung anong airline siya nagtatrabaho. Si Soyon ay ipinakita ang kanyang employee card ay nagpakilala siyang nagtatrabaho sa Customer Service Department. Nang hindi inaasahan ay magkatrabaho silang dalawa. Matapos malaman ng superior ang nangyari, sinaway niya si Rom. Wala namang ginawang masama si Rom, pero napag-alitan siya ng hindi makatarungan kaya galit na galit siya. Hinanap niya ang kanyang malapit na kaibigan na nagtatrabaho sa airport na katulad niya. Nang marinig ni Yoon Sub ang kwento, sinabi din niya ang kwento tungkol kay Soyon. Si Soyon ay matalino ngunit ayaw niyang makipag-ugnayan sa iba. Ngunit ang hindi inaasahang pangyayari sa airport na naging dahilan para malaman ng lahat ng nagtatrabaho sa airport ang tungkol kay Soyon. Noong mga oras na iyon, habang nasa proseso ng transportasyon ang mga bagahe. Dahil sa urgent time na mabilis na tinulak ng isang empleyado ang luggage cart, sa pagkakataong ito ay may isang bata na nakatayo sa kanyang harapan. Mabuti na lamang ay dumating si Soyon at pinigilan ang cart gamit ang isang kamay na ikinagulat ng lahat na nandoon. Ang bakal na hinawakan ni Soyon ay na-deform, ang lakas na ito ay talagang kakaiba. Pagkaalis ni Soyon kasama ang bata, lahat ng malita ay dahan-daang nahulog sa sahig. Dahil sa pangyayaring ito ay nakilala si Soyon, ngunit ang hindi nila alam ay si Soyon ay isang taong may kapansanan. 10 taon na ang nakakaraan dahil sa isang aksidente na nawalan si Soyon ng braso at paa. Ang braso at paa ni Soyon nagawa sa metal, kaya walang hangganan ang lakas niya. Noong araw na iyon ay nakatayo si Soyon sa ilalim ng balkonahe at samilong. Nang aksidenteng nawiwisik ni Rom ng tubig ulan ang kanyang manggas. Habang paulit-ulit na nakayuko si Rom para humingi ng paumanhin, ang kwintas nito ay biglang dumaikit sa kamay ni Soyon. Pagkatapos ay kinuha ang kwintas at ibinalik kay Rom. Si Rom ay nagulat sa kanyang nakita. Si Soyon ay ayaw sa mga tao at kinuha ang kanyang payong at umalis. Pagkatapos ng trabaho ay nakita muli si Rom si Soyon.
Sa hindi inaasahang pagkakataon si Rom ay nasa parehong departamento ni Suyon. Tila pinagtagpo na naman ng tadhana ang dalawa. Hindi nagtagal matapos ang isang matandang babae na nawalan ng anak sa paliparan ay mabilis siyang humingi ng tulong kay Suyon. Sa mga oras na ito naisip na rin ni Rom na tumulong ngunit noong malaman ni Rom ang anak nito ay 31 anyos na siya ay nagulat. Iniisip ni Rom si Suyon ay nagbibiro dahil bakit ang isang nasa hustong gulang ay mawawala. Kaya agad na ipinakita ni Suyon kay Rom ang mga medical records ng lalaking nawawala. Matapos tingnan ni Rom ang medical records ay agad niyang napagtanto ang kabigatan ng problema. Napag-alaman na ang nawawalang lalaki ay isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Kung hindi siya matagpuan sa lalong madaling panahon ay maaaring mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos matanggap ng superior ang balita ay agad na iniutos ng superior ang lahat ng staff na hanapin ang nawawala. Ang lalaking ito ay nakasuot ng isang dilaw na kamiseta. Si Rom at Suyon ay magkasama, nang pumunta si Suyon sa restroom para maghanap. Si Rom biglang may nakitang lalaki na nakadilaw na sando sa harap niya. Kaya hindi na hinintay ni Rom na lumabas si Suyon at hinabol siya ng mag-isa. Paglabas ni Suyon sa restroom nakita niyang nakaalis na si Rom. Sa hindi kalayuan ang lalaki ay tumawag sa airport staff pabalik at lumingon ang mga mata niya sa paligid. Tinanong niya ang staff ng airport kung bakit nag-iba ang schedule ng flight niya at nagtanungin siya ng staff nag-iba ang tingin niya sa staff. At biglang nagalit ang lalaki sa staff, ang hindi pangkaraniwang kilos at paraan ng pagsasalita ng lalaki ay nakakuha ng atensyon ni Rom marahil siya ang taong hinahanap nila. Bigla siyang nabaliw at sinimulan niyang hampasin ang staff ng airport. Sumugod si Rom upang payuhan siya na akala niya ay isang doktor si Rom na dumating para kunin siya. Kaya lalo siyang nawalan ng kontrol, bigla niyang hinugot ang metal sa tabi niya at sumugod kay Rom. Biglang dumating si Suyon upang protektahan si Rom. At ang metal na ginamit ng lalaki sa paghampas ay bumaluktot. Nang makita ito ang pasyenteng may sakit sa pag-iisip ay natakot ngunit si Suyon ay napakalmado. Si Rom ay biglang naalala ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Tila silang dalawa ay nagkita na noong nakaraang taon. Noong nakalipas na taon si Rom ay huminto sa isang sakayan ng bus. Ngunit isang aksidente ang nangyari, nang muntik nang matamaan ng kotse si Rom si Suyon ay dumating sa oras at ginamit ang kanyang kamay para pigilan ang sasakyan. Pagka-uwi ni Rom naalala niya ang eksena sa airport, sigurado si Rom na si Suyon ang nagligtas sa kanya noong taong iyon. Kaya hinanap siya nito, at tinanong niya si Suyon kung iniligtas siya nito noon. Ngunit itinanggi ito ni Suyon at sinabi na hindi pa sila nagkita noon. Ngunit si Rom ay hindi naniniwala sa mga salita ni Suyon. Ang kanyang metal na braso ay may 66 na smart chips na konektado sa kanyang nerves. Kahit na siya ay may superhuman strength ang kanyang katawan ay iba sa mga normal na tao. Upang hindi hayaan ang iba na matuklasan na ang kanyang katawan ay abnormal, siya ay namuhay ng malamig sa tao at sinubukang panatilihin ang kanyang distansya sa iba. Sa oras ng pagkain ang isang kasamahan ay nais na kumain kasama niya. Ngunit ayaw niyang may kasama kaya kinuha niya ang kanyang pagkain at umalis. Kumuha siya ng noodles at sa oras na ito ay dumating si Rom. Nang makitang hindi kumain ng tanghalian si Suyon binigyan siya ni Rom ng pagkain. Nang hindi inaasahan ng si Rom ay nagbuhos ng mainit na tubig upang ihalo sa noodles, hindi niya sinasadyang natapon ang buong cup ng noodles. Mabilis na inabot ni Suyon upang saluhin ito sa 1 segundo. Mamaya ang kanyang kamay ay nasunog hanggang sa ito ay namumula. Natakot si Rom at mabilis na kumuha ng yelo upang ilagay sa kamay ni Suyon. Ngunit sinabi niya na hindi siya nakakaramdam ng sakit. Ngunit paulit-ulit siyang tinatanong ni Rom kung siya ba ay nasaktan. Pero nanatiling pareho ang sagot niya labis ang pagtataka ni Rom kaya galit na sinampal niya si Suyon. Ipinaliwanag niya na ang kanang kamay at braso niya lang ang hindi nakakaramdam ng sakit. Dahil dito agad siyang humingi ng tawad kay Suyon. Sa sandaling ito nakita ni Suyon ang utu-uto na si Rom at biglang napangiti siya. Noong araw na iyon ang customer service department ng airport ay biglang nakatanggap ng isang nagbabantang tawag. Ang isang hindi kilalang tao na nagsasabi na naglagay siya ng bomba sa airport. Habang si Rom ay may nakitang isang lalaki na kaina-hinalang kumilos. Palihim siyang naglalagay ng isang itim na bag sa basurahan. Si Rom ay maingat na binuksan ang itim na bag upang makita kung ano ang nasa loob. Si Rom ay nagulat, nang makita ang laman ng bag, tinawagan niya ang custom police para sa tulong. Nakita nila ang item sa itim ng bag, at sila ay nasurpresa.
dahil ang bag ay naglalaman ng gold bar na nagkakahalaga ng milyong-milyong won pagkatapos ay kinuha ng custom ang gold. Hindi nagtagal may mag-asawang dumating, at naghahanap sila sa basurahan. Habang tumatawag sila, si Rom na malapit sa kanila ay aksidenteng narinig ang pag-uusap at sigurado siya may mali sa gold bar. Sa mga oras na ito biglang sumulpot si Soyeon kaya dali-daling sinabi sa kanya ni Rom ang tungkol dito. Pero sinabi ni Soyeon kay Rom na ang bagay na ito ay sa customs at walang kinalaman sa trabaho nila. Pero naisip ni Rom na mas importante ang ginagawa nila kesa sa ginagawa niya. Kaya mas importante ang ginagawa nila kaysa sa trabaho. Hindi na niya madaling palampasin ang pagkakataong ito kaya pumunta siya sa security room sa airport at sinabi sa kanila ang tungkol dito. Nang makabalik siya sa kanyang opisina pakiramdam niya ay may magandang nagawa siya. Nang makitang walang tao sa silid, tumalon-talon siya para magdiwang. Ngunit sa pagkakataong iyon ay masayang pumasok ang pinuno ng kanyang koponan na si Sokon. Sinabi ni Rom kay Sokon kung ano ang ginawa niya. Naisip ni Rom na babatiin siya ng team leader. Ngunit tinanong lang siya kung kumusta ang kanyang trabaho. Hindi alam ni Rom kung ano ang sasabihin. Si Sokon ay patuloy na nagtanong kung pinahihintulutan ni Rom si Soyeon na pamahalaan ang ganoong kalaking lugar. Napagtanto ni Rom na napabayaan niya ang kanyang trabaho siya ay labis na nabalisa. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Soyeon na nagtatrabaho mag-isa. Iniisip ni Rom na si Soyeon mataas ang pamantasan at gusto siya ng team leader. Ngunit lagi na lang siya nang dudulot ng gulo, nagsubukan niya gumawa ng mga achievement. Nang hindi siya nakakuha ng simpatsya ni Soyeon sobrang nagalit si Rom dahil doon ay nagkaroon ng main-itang pagtatalo ang dalawa. Pagkatapos noon ay galit silang dalawa na naghiwalay para magtrabaho. Sa customer service area ay nakatanggap ng nagbabantang tawag sa telepono. Sinabi ng stranger na sasabog ang airport sa loob ng kalahating oras. Sa oras na ito pumunta si Soyeon sa break room para uminom ng tubig, nang bigla niyang narinig na may tumatawag sa telepono. Nang binuksan ni Soyeon ang ilaw ay nakita niya ang isang lalaki na mukhang high school student. Ang lalaki ay mayabang na sinabihan si Soyeon na lumabas at huwag makialam sa kanya. Ngunit si Soyeon ay nakatayo pa rin doon ng tahimik na walang sinasabi. Nang ang lalaki ay masiglang naghahanda na umalis si Soyeon ay agad na kumilos. Si Soyeon ay hinawakan ang kwelyo ng lalaki at inihagis ito sa sahig. Pagkatapos ay kinaladkad ni Soyeon ang lalaki sa labas ng pasilyo. Napag-alaman na ang lalaki ay ayaw na pumunta ng Japan kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang mag-asawa na pinaghihinalaan ni Rom kanina. Sila ang nagdala ng mga items sa mga smugglers para makakuha sila ng free trip. Matapos maayos ang isyo na ito, si Soyeon ay palihim na sinundan si Rom. Napagtanto ni Soyeon na naging marahas siya kay Rom kanina. Kaya naman gamit ang walkie-talkie humingi siya ng tawad sa kanya. Sa sandaling ito ang isang billboard ay bumagsak at maswerte na nahawakan ito ni Rom sa oras. Ligtas din ang batang nakatayo sa tabi nito dahil doon lang napagtanto ni Rom na bagaman ang kanyang trabaho ay tila maliit at hindi gaanong mahalaga ay napakahalaga din ito. Noong araw na iyon si Rom at Soyeon at ang buong customer service department ay inilipat sa ibang lugar upang magtrabaho. Ang pinuno ng isa pang departamento na nagtatrabaho sa kanila ay dumating upang salubungin sila. Si Soyeon ay naging malamig dahil ang taong ito ang naging dahilan ng kanyang aksidente 15 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking ito ay kuya din ni Soyeon na nagngangalang Donggun. Si Soyeon ay naaksidente sa trapiko habang sinusubukang iligtas ang kanyang kapatid. Dahil doon nabali ang kanang braso at kanang binti ni Soyeon. Pagkatapos ng paggamot ay nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit mula noon ay naging disable na siya, at si Soyeon ay hindi matanggap ang nangyari. Kaya nagtungo siya sa hagdan at nagpasyang tapusin ang miserableng buhay na ito. Ngunit nang si Soyeon ay itulak na ang wheelchair isang PhD ang pumihil sa kanya. Sa ilang taon na pananaliksik ang PhD na ito ay lumikha ng metal na paa at braso para kay Soyeon. Kaya simula noon ay naibalik ni Soyeon ang kanyang buhay tulad ng isang normal na tao. Noong araw na iyon sa airport si Soyeon ay hindi sinasadyang nakilala ang kanyang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita. Ngayon ang kapatid ni Soyeon ang namumuno sa pagpaplano at pagpapatakbo ng paliparan. Tila hindi na natutuwa ang dalawang magkapatid na magkita muli. Pag-uwi ay nagtaka si Donggun kung bakit naging normal si Soyeon. Kaya hinanap ni Donggun ang application ng trabaho ni Soyeon na nakasaad na may suot na machine si Soyeon na tumulong sa kanyang mga aktibidad. Mamaya sa pagpupulong, ginamit ni Donggun ang dahilan na si Soyeon na may suot na electronic device ay makakaapekto sa kaligtasan ng paliparan.
at humiling ng investigasyon para kay Suyon. Sa sandaling marinig niya ang balita, si Suyon ay nakipagkita kay Donggan. Tinanong niya si Donggan kung bakit pa sila magsasagawa ng investigasyon. Sinabi niya ito na ginawa niya ito dahil gusto niyang umalis si Suyon. At sinabi niya na si Suyon ay katulad pa rin ng dati, na mahilig siyang sumunod sa mga tao sa paligid at inisin sila. Noong mga oras na iyon ay sinabihan ni Donggan si Suyon na huwag siyang sundan. Ngunit ayaw makinig ni Suyon kaya naman naaksidente si Suyon. Lumabas na 12 taon na ang nakalipas, si Donggan ay binugbog ng isang grupo ng mga tulisan. Si Suyon ay nag-aalala siya sa kanyang kapatid na lalaki. Kaya naman ay sinundan niya ito, ngunit isang aksidente ang nangyari. Dahilan para hindi makapag-react si Suyon sa oras at bumangga sa likod ng sasakyan. Ngunit hindi siya tinulungan ni Donggan, sa halip siya ay tumakas. At ngayon ay nakita ni Suyon ang kanyang kuya, sinabihan siya na aksidente ang nangyari dahil hinabol ni Suyon si Donggan. Si Suyon ay nagalit kaya hinablot niya ang kwelyo ng kapatid niya na sinabi na hindi niya maintindihan kung kapatid ba niya si Donggan o hindi. Si Suyon ay labis na nadismaya, hindi niya napigil ang mapaiyak. Tinawag ni Suyon ang kanyang kapatid na bastos at tumalikod na para umalis. Pagkatapos noon ay nailabas lang niya ang galit niya sa isang metal plate sa tabi niya. Pagkaalis ni Suyon, si Donggan ay tahimik na lumuha. Sa totoo lang hindi alam ni Suyon na gagawin ni Donggan iyon para protektahan si Suyon. Samantala pinigilan ni Rom ang isang babae sa pagtatapon ng custom seal. Ngayon ay mayabang na hiniling niya kay Rom na lumuhad at humingi ng paumanhin dahil ang kanyang ama ay miyembro ng National Assembly. Kaya naman siya nagkaganyan ay masyado na pala siyang maraming nabili ng mga goods sa ibang bansa kaya overloaded at sealed ang kanyang bagahe. Gusto niyang iwasan ang customs, kaya palihim niyang itinulak ang mga bagahe sa banyo. At nang kunin na niya ang seal ng custom, nakita siya ng airport security staff. Kaya tumawag ang security staff na si Yang Ju para i-report ang kaso niya. Nang mga sandaling iyon ay napadaan si Rom at nakita na nagtatalo ang dalawa. Si Rom ay mabilis na pinigilan sila, ang babae ay itatapon pa sana ang selyo. Ngunit pinigilan siya ni Yang Ju. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay para sampalin si Yang Ju. Ngunit madaling napigilan ni Yang Ju, dahil sa sobrang galit niya ang babae ay kinagat ang kamay. Nakita ito ni Rom at pinigilan sila, ngunit nakatanggap si Rom ng sampal. Si Rom ay sobrang galit, na parang iiyak, kaya walang pagpipilian ni Yang Ju kundi gumamit ng lakas para kontrolin siya. Pagkatapos ay ibinigay nila ang babae sa opisyal ng customs. Ngunit hindi nila alam na sila ay nakabangga ng isang tao na hindi nila dapat. Sinabi ng babae na siya ay sinalakay at pinilit ni Rom at Yang Ju na lumuhad at humingi ng paumanhin. Siya rin ay nagbanta sa kanila gamit ang kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit ng suporta sa pambansang asembleya. Kaya nagpasya sila na imbestigahan na lang ang bagay na ito dahil tapos na ang trabaho ni Yang Ju. Noong mga oras na iyon, ang employee card ng kotse ni Rom na nahulog sa banyo ay kinuha ng airport security team. Kaya tinanong nila si Rom kung sino ang airport security officer na bumugbog sa pasahero. Si Rom ay hindi gustong magtaksil sa kanyang kaibigan kaya nagsinungaling siya na hindi niya kilala. Ngunit ang security team ay tila nahulaan kung sino ang babae matapos marinig ang kwento ni Rom. Pagkatapos malaman ito ng senior manager ang lahat ng ito. Para protektahan ang reputasyon ng airport ay inutusan niya si Sokon na humingi agad ng tawad ang staff nito sa pasahero. Kahit lumuhad siya, kailangan niyang ayusin ang bagay na ito. Sa oras na ito si Rom na ayaw na mapahiya ang team leader niya kaya pumayag siyang humingi ng tawad. Habang si Yang Ju ay alam ang tungkol dito, na ayaw na masangkot si Rom sa kanyang ginawa. Kaya si Yang Ju ay nagmadaling pumunta sa airport. Sa mga oras na ito nakaupo sa kwarto ang isa pang pasahero na may mainit na ekspresyon. Sa mga sandaling ito biglang pumasok si Suyon at ang water heater sa kwarto ay nasira kaya pumunta si Suyon dito para ayusin. Dali-daling dinala ni Sokon si Rom dito, ang pasaherong babae ay may supladang ekspresyon pa rin. Nang si Rom ay hihingi na ng tawad, ang presensya ni Suyon ay nasurpresa ang lahat. Ang manager na katabi niya ay hinimok si Rom na humingi ng tawad. Sa mga oras na ito ay sinabi ni Rom ang tungkol sa nangyari sa banyo. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Rom ang babaeng pasahero na humingi ng tawad sa kanya. Nang narinig na agad na galit ang babaeng pasahero, sinabi pa niya na maghahanap siya ng isang abogado upang magdemanda sa paliparan. Ngunit sa sandaling ito ang kanyang boses ay nanggaling sa telepono na nagsasabi na hindi dapat malaman ng kanyang ama ang tungkol dito dahil sa malalagot siya.
Napag-alaman na si Soyon ay ini-record ang pag-uusap na ito kasama ang kanyang abogado habang inaayos ang water heater. Gusto lang niyang takutin ang lahat sa airport para makansela ang customs clearance. Dumating si Soyon para tumulong at masaya dito si Rom. Pagdating ni Yongjun na ayos na ang lahat. Dahil dito sa unang pagkakataon ay binati si Rom ng team leader para sa magandang trabaho na ginawa niya. Dahil dito si Rom ay hindi maiwasang umiyak dahil sa tuwa. Sa mga oras na ito si Soyon ay nakatayo sa likuran na tahimik na nakatingin kay Rom. Pagkatapos makita ni Sokon si Soyon pinuri niya ang kanyang pagganap. Nang si Soyon ay nag-iisa siya ay tahimik na tumingin kay Rom na nakikita si Rom sa sobrang saya. Sa oras na ito naakit ang vacuum robot sa metal na braso ni Soyon sinundan tuloy ng robot si Soyon. Na gustong umiwas sa robot na ito, lumapit siya kay Rom at ang dalawa ay nagkatitigan. Kasabay nito sa airport manganganak na ang buntis, pero ayaw niyang manganak dahil hindi pa lumalabas ang asawa niya. Pero hindi niya alam na sa mga oras na ito ang asawa niya ay lumipad paalis ng airport at kadadating pa lang niya sa airport. Ngunit nagkaproblema sa kanyang passport kaya nilapitan siya ng staff. Habang desidido ang buntis na babae na kung hindi niya makikita ang kanyang asawa ay hindi siya manganganak. Sabi ni Rom hahanapin niya ang asawa nito at ibabalik siya. Sinabi ito ni Rom para masigurado ang kaligtasan ng buntis at ng sanggol. Sakalang pumayag ang buntis na pumunta sa Central Hospital sa tabi ng airport. Dahil ang asawa niya ay gumamit ng pekeng passport, ang immigration officer ay gustong ibalik siya sa kanyang bansa. Ang asawa ng buntis ay pinakiusapan ang lahat ng tao na makita ang kanyang bagong panganak na anak. Ngunit aksidenteng tinanggihan siya ng immigration officer. Samantala nagmadaling hinanap ni Rom ang asawa ng buntis na babae. Ay pinadala pa niya ang kanyang larawan kay Soyon. Si Rom sinabi kay Soyon na kung makita niya ang tao sa larawan ay dapat niyang sabihin sa kanya. Sa oras na ito pumunta si Soyon sa exit office upang ayusin ang water purifier. Dito hindi sinasadyang nadiskubre ni Soyon na ang lalaki sa kanyang harapan ay ang taong hinahanap ni Rom. Pagkatapos ay tinawag ang pangalan ng asawa ng buntis na babae dahil ang eroplano para sa kanyang bansa ay paparating na. Naghahanda ang immigration officer na isakay ang asawa ng buntis sa eroplano. Kaya mabilis na kinontak ni Soyon si Rom at sinabi sa kanya na malamang na hindi makikita ng asawa ng buntis ang kanyang asawa at anak. Dahil ang asawa ng buntis na babae ay malapit nang lumipad pabalik sa kanyang bansa. Dahil si Rom ay nagpas siya na makipagkita sa kanyang superior upang makiusap. Sa oras na ito ay nagawang makausap ng lalaki ang kanyang asawa gamit ang telepono. Ang dalawa ay labis na kapit at desperado. Nang makita ang eksenang ito ang security officer na nakatayo sa tabi niya ay nakaramdam din ng pagkawasak ng puso. Nang lumabas siya ng banyo tinulak niya ang mga tauhan ng paliparan at tumakbo palayo. Si Soyon ay nakita ito at mabilis na hinabol siya. Tumigil lang siya nang wala na siyang madaanan. Nakiusap siya kay Soyon na makita ang kanyang asawa at anak. Ngunit si Soyon ay walang magagawa, sa sandaling ito ay kinuha ng lalaki ang panulat sa kanyang bulsa at itinutok kay Soyon. Kaagad pagkatapos noon ay sinaksak niya si Soyon, ngunit ang tunog ng sagupaan ng metal ay humalangaw-ngaw. Sa mga sandaling ito ang lalaki ay labis na nagulat. Pagkatapos ay binunot ni Soyon ang panulat sa kanyang kamay. Ngunit ang lalaki ay hindi pa rin tumigil, sumugod siya upang salakayin si Soyon. Si Soyon ay nakaiwas sa kanya at malapit nang mahulog ang lalaki. Buti na lang at nahawakan siya ni Soyon bago pa man siya mahulog. Binuhat siya ni Soyon gamit lang ang isang kamay. Sa oras na ito dumating ang security team. Si Soyon ay nagmamadaling tinapakan ang panulat at inilagay ang kanyang braso sa likod niya. Kaya si Soyon para itago ang kanyang sikreto ay sinabihan niya ang airport security team na ayos lang siya. Ngunit nagkataon na nakita ni Donggan ang eksena kanina lang ay labis na nagulat sa nangyari. Sa kabilang banda ay sinabi rin ni Rom kay Sokon ang nangyari. Sa oras na ito ay nakatanggap si Rom ng larawang bagong panganak na sanggol. Si Rom ay ipinakita ang larawan kay Sokon at nakiusap na hayaan na magkita ang pamilya. Sa wakas sa tulong ni Sokon nag-usap ang buong pamilya sa pamamagitan ng salamin. Bagamat hindi makatakbo ang lalaking ito para yakapin ang asawa at anak nito. Para sa lalaki ang makita ang asawa at anak ito ay masaya na siya. Si Rom at ang lahat na nakatayo na nakakita sa eksena ay naantig din. Matapos bumalik si Soyon sa trabaho, may nangyaring hindi inaasahan. Nang biglang ibinaba ni Soyon ang kanyang panulat, ang metal na braso nito ay nakaakit ng mga bagay-bagay at ang kanyang braso ay nag-malfunction.
Naisip ni Suyon na malamang nasira ng panulat ang braso kanina kaya palihim siyang pumasok sa changing room para tingnan ang braso. Buti na lang pansamantala lang ang problema. Sa mga oras na ito hindi kalayuan sa airport ay naghahanda na ang eroplanong papalapag nang biglang nagliyab ang makina, lahat ng pasahero sa eroplano ay natakot. Sa kabilang banda katatapos lang ni Rom sa trabaho, naghahanda siyang sunduin ang kanyang ina sa airport. Nang bigla niyang nakita ang eroplano na naaksidente sa himpapawid. Ang lahat ng mga empleyado sa airport ay nakatanggap ng text message para sa emergency landing. Nang malaman niyang nasa eroplano ang kanyang ina ay labis na nag-aalala si Rom. Sa mga oras na ito ay naghahanda na rin na bumaba sa trabaho si Suyon. Nang mga sandaling iyon ay nakita niya si Rom na balisang nakatingin sa eroplano sa langit. Kaya naisip ni Suyon na may kakilala si Rom sa loob ng eroplano. Buti na lang at walang nasawi sa insidente at ang mga fire truck ay nakaabang na sa paglapag ng eroplano. Si Rom na tumatakbo upang hanapin ang kanyang ina kahit na pinigilan siya ni Suyon dahil ang lugar na iyon ay off limits. Ngunit si Rom ay nagpapanik at umiiyak walang tigil at sinabi na ang kanyang ina ay nasa flight na iyon. Pagkatapos malaman ang sitwasyon na tinawagan ni Suyon si Sokun. Sinabi niya na ang ina ni Rom ay nasa flight, umaasa siya na maaaring ipasok ni Sokun si Rom sa paliparan. Ngunit si Sokun ay lubos na tinanggihan ang kanyang kahilingan. Dahil dito si Rom ay malungkot, kaya nagpasya siya sa sarili niyang paraan. Tinawagan ni Suyon si Rom at matapos tanungin ang pangalan ng ina ni Rom agad na ibinaba ni Suyon ang tawag. Saka mabilis na tumakbo si Suyon sa ambulansya. Nagsinungaling siya na inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na pumunta dito para tumulong. Pagkapasok sa airport ay nagmamadaling tinanong ni Suyon ang bawat pasahero kung sila ba ay ina ni Rom. Ang eksenang ito ay nakita rin ng security guard na si Yang Ju na nakatayo sa tabi. Si Yang Ju ay nagtaka kung bakit nandito si Suyon. Sa oras na ito ang balita na may isang nasugatang sa loob ng eroplano. Kaya naman si Suyon ay agad na pumasok dito at ginamot ang sugat ng babae. Matapos malaman na siya ang ina ni Rom ay gumaan ang loob ni Suyon. Ngunit nang hawakan ni Suyon ang baso ng tubig hindi na niya ito mahawakan at nahulog ang baso. Sa pagkakataong ito ay agad na dumating ang rescue team, upang hindi malantad si Suyon ay nagmamadaling nagtago. Sa wakas ay nakita ni Rom ang kanyang ina na ligtas. Lumabas ang mag-ina habang ang mag-ina ay tuwang-tuwa na nagyakapan. Si Suyon na nagmamasid ay nakahinga ng maluwag at umalis. Bago umalis tinawagan ng ina si Rom at sinabihan siyang magpasalamat sa taong nagligtas sa kanya sa eroplano. Pagkatapos ay pumunta si Rom sa security office para pasalamatan sila. Ngunit sinabi ni Yang Ju na hindi nila nailigtas ang ina ni Rom. Sinabihan din ni Yang Ju si Rom na tanungin si Suyon. Si Suyon ay nasa PhD sa oras na ito, si Rom ay tumawag ngunit si Suyon ay hindi sumasagot. Pagkatapos na si Suyon ay magamot ng PhD siya ay umuwi sa bahay. Sa oras na ito si Rom ay nang-send ng text message upang makita si Suyon. Dinala ni Rom ang bag ni Suyon na naiwan niya sa trabaho. Nakatayo siya na naghihintay sa kanya, si Suyon ay nag-iisip kung pupunta o hindi. Ang langit ay dumilim ngunit hindi pa rin dumarating si Suyon. Nang biglang bumuhos ang ulan at hindi alam kung ilang oras na ang lumipas. Nang itinaas ni Rom ang kanyang ulo si Suyon ay nagpakita sa kanyang harapan. Si Rom ay nagtanong kung nailigtas ni Suyon ang kanyang ina sa airport. Ngunit itinanggi ito ni Suyon, nang sinabi ni Rom na nakita siya ni Yang Ju at inamin naman niya ito. Pagkatapos si Rom ay nagtanong kung bakit niya iyon ginawa. At sinabi ni Rom kay Suyon kung may gusto ba siya sa kanya. Hanggang sa huminto ang ulan ay sumagot si Suyon ng oo. Si Suyon ay palaging nakakaramdam ng kababaan tungkol sa kanyang kapansanan. Ngunit sa wakas ay nakatagpo siya ng lakas ng loob para magtapat kay Rom. Sa susunod na araw nang hindi inaasahan si Rom ay hinanap si Suyon. Si Rom ay curious kung bakit nagustuhan ni Suyon ang isang ordinaryong tao na katulad niya. Samantalang 3 months pa lang silang magkakilala at magkatrabaho. Sabi ni Suyon na baka abutin ng ilang buwan o ilang taon para ma-inlove ka sa isang tao pero para sa kanya 3 seconds lang ito. Napag-alaman ilang taon ang nakalipas, sa isang tindahan may tinatawag na kung saan ang mga bituin ay nahuhulog. Si Suyon ay na-inlove kay Rom sa unang pagkakataon. Ang nakarang aksidente sa sasakyan ay iniligtas siya ni Suyon. Sa oras na ito ang grupo ng mga tao na dumaan na itinulak si Rom kay Suyon. Dahilan para mahulog siya sa mga bisig ni Suyon. Sa pagkakataong ito ay naramdaman ni Suyon ang init ng ibang tao. Ngunit ang mga magagandang sandali na ito ay laging panandalian.
Nang makitang medyo nahihiya silang dalawa ay mabilis na umalis si Rom sa mga bisig ni Suyon. Ngunit ang braso ni Rom ay hindi sinasadyang napahawak sa braso ni Suyon. Si Rom ay agad na nakaramdam ng kung ano, habang si Rom ay nalilito pa rin, si Suyon ay mabilis na umalis. Si Rom ay bumalik sa kanyang opisina at kukunin na sana ang file para sa kanyang superior. Hindi niya sinasadyang nakita ang resume ni Suyon sa mesa. At binasa niya ito, nagulat si Rom dahil nalaman niya na si Suyo ay isang level 1 disabled na tao. Nang makita itong si Rom ay mas nagulat, si Rom ay hindi alam ang gagawin. Si Yun Sub tinanong siya kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Rom at Suyon. Sa oras na ito habang sinuri ang warehouse, ang airport staff ay nakakita ng isang unknown na bagahe. Ang manager ay nagalit dahil sa naiwang bagahe sa bodega. At kapag nalaman ng manager kung sino ang malita na ito ay tiyak na sisibakan niya ang taong iyon. Si Rom ay tumayo at sinabing ang malita ay sa kanya, dahil dito ang manager ay nagalit. Ipinaliwanag ni Rom na ang kanyang pag-opa ay nag-expire na at nagbabalak siya na lumipat sa apartment ng kumpanya. Dahil hindi siya makakaalis ng kanyang apartment hanggang bukas kaya pansamantala niyang iniwan ang kanyang malita dito. Pagkatapos ng trabaho ay kinuha ni Rom ang kanyang malita palabas at ngayon ay wala siyang mapupuntahan. Aksidenteng nakita siya ni Suyon, at sinabihan si Rom na pwede siyang manatili sa kanyang bahay buong gabi. Pagkatapos ay sinundan ni Rom si Suyon sa kanyang bahay. Ngunit saglit na nag-isip si Rom at naramdaman pa rin na ito ay hindi nararapat. Nang si Rom ay aalis na si Suyon ay tumawag sa kanya pabalik at sinabi sa kanya na huwag isipin ang tungkol sa kanilang relasyong dalawa. Dahil mananatili lang siya sa kanyang bahay magdamag. Si Suyon ay naghanda ng hapunan para kay Rom. Nang kinuha ni Rom ang tasa ay hindi sinasadyang magkadikit ang kamay nilang dalawa. Sa pagkakataong ito ay naalala ni Rom ang pakiramdam kaninang umaga nang hinawakan niya ang kamay ni Suyon. Ngunit tahimik lang itong nakatingin sa kanya, kahit na curious siya ay hindi siya masyadong nagtanong. Dahil alam niyang ayaw nitong banggitin ang nakaraan nito. Umiwas si Suyon sa isyo dahil natatakot siya na baka kapag sabihin niya na siya ay na-disable ay iwasan siya. Sa susunod na araw nang si Rom ay umalis sa bahay ni Suyon, aksidenteng nakita niya si Youngju. Dahil lumipat din si Youngju sa apartment nung araw na iyon. Akala ni Youngju na si Rom ay nakatira rin dito. Sa oras na ito si Rom ay nagpanik at mabilis na nagpaliwanag na may kakilala siyang kaibigan na nakatira dito. Pagdating ni Rom sa trabaho nagmadali siyang sinabihan si Suyon na aksidenteng nakita niya si Youngju kaninang umaga. Sinabi ni Rom kay Suyon na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa pananatili niya kagabi sa kanyang bahay. Si Suyon ay sumang-ayon sa kanya, ngunit nang si Rom ay aalis na may ingay sa likod niya. Nilapitan ni Suyon kung sino iyon at nakita niya ang isang madilim na figure na nagbukas ng pinto at nagmamadaling lumabas. Nang si Rom ay papunta na sa trabaho, nakita niya ang team ni Youngju na nagmamarites. Pagkatapos ni Rom sa trabaho at bumalik, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kasamahan ay nagchichismisan tungkol sa kanya at kay Suyon. Si Rom ay galit at naalala na ang team ni Youngju ay nagmamarites sa kanya. Kaya naman pinuntahan niya ito, at agad niya itong pinagsabihan. Ngunit natarante si Youngju at hindi naintindihan ang sinasabi ni Rom. Sa mga sandaling ito ay sumulpot si Suyon at hinayla si Rom palayo. Sinabi nito sa kanya na noong nag-uusap silang dalawa sa storage room ay may nandoon at narinig ang lahat. Saka lang napagtanto ni Rom na nagkamali siya ng pagbibintang kay Youngju. Nang si Suyon ay umuwi galing sa trabaho, nakita niya si Rom na naghihintay. Dahil ngayong gabi ay aalis na si Rom at lilipat sa apartment na itinalaga sa kanya ng kumpanya. Pagkatapos ay inilabas ni Suyon ang mga bagahe ni Rom, hiningi din niya ang numero ng bahay ng apartment na lilipatan ni Rom. Nang makita ni Suyon ang numero ng bahay ay alam niya na si Rom ay nakatalaga sa parehong bahay ni Youngju. Sa sandaling ito ay labis na nagulat siya na akala niya ay napag-alitan niya si Youngju kaya ayaw niyang makita si Youngju. Sa oras na ito ay sinabi ni Suyon kay Youngju na walang bagay sa mundong ito ay nagkataon lang. Lahat ng nangyayari sa buhay na ito ay may dahilan kung bakit. Narinig nitong mas nagulat si Rom dahil noong maliit pa si Rom ay sinabi rin ito ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya tinanong ni Rom si Suyon kung kilala niya ang kanyang ama. Lumabas na noong maliit pa si Suyon at ang kanyang kapatid ay madalas silang nagpupunta sa isang tindahan para makipaglaro. Ang may-ari ng tindahan ay ang ama ni Rom. Sa paliparan isang mayabang na customer sa airport at nagbubuhos ng tubig sa ulo ng isang customer.
Sinubukang pigilan ng empleyado ang customer at sinabihan na huwag magdala ng mineral water sa eroplano. Nagalit ang isa pang pasahero pagkarinig nito, at sinabing hinawakan muna ng airport staff ang kwelyo. Sa oras na ito ipinakita ni Rome ang video. Nang makitang may matibay na ebidensya ang pasahero ay tumahimik at yumoko ang ulo sa kahihiyan. Nakita ni Soyeon na si Rome ay agad na naayos ang problema na pangiti ito sa kanya. Sa gabi niyaya ni Soyeon si Rome na maglakad sa labas. Nais ni Soyeon na hawakan ang kamay ni Rome ngunit wala siyang lakas na loob para gawin ito. Nung nakaipon na siya ng lakas ng loob na hawakan ang kamay ni Rome, lumingon si Rome sa kanya at sinabi niya na noong 9 years old siya ay iniwan siya ng kanyang ama. Hindi alam ni Rome na kilala ni Soyeon ang kanyang ama. Sa wakas ay nahawakan ni Soyeon ang kamay ni Rome. Sa sandaling ito nagkatitigan ang dalawa, ipinikit ni Rome ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Soyeon na elapit ang mukha nito sa mukha niya. Nang maghalikan ang dalawa ay narinig nila na ang tunog ng away. Sinabi ni Soyeon kay Rome na tumawag ng pulis, at agad niya siyang hinalikan sa lips. Pagkatapos si Soyeon ay lumapit sa mga gangster, at nang aatakihin na siya ng mga ito, tila wala silang kalaban-laban kay Soyeon. Isa pang gangster ang humampos sa mga binti ni Soyeon ngunit nabasag lang ang kahoy. Si Soyeon sa kaaksidenteng nadiskubre na ang taong binugbog ay ang security leader team na si Kyung-ho. Nang biglang sa likod niya biglang may gumamit sa kanya ng electric gun at si Soyeon ay nahimatay. Ang prosthetic limb ni Soyeon ay nagsimula na ring umusok. Sa oras na dinala ni Rome ang mga pulis sa eksena nawala na ang grupo ng mga gangster at si Soyeon. Sa oras na ito dinadala ni Kyung-ho si Soyeon sa PhD. Pagkagising ni Soyeon ang kanyang nasugatan na braso ay binalutan ng PhD. Dahil ang kanyang braso ay nasunog ng husto. Ang kanyang mga kalamnan sa kanyang braso ay nasira din. Sinabihan si Soyeon ng PhD na hindi na siya gagamit ng prosthetic dahil kung hindi ang kanyang mga muscles sa kamay ay masisira. Sinabihan din siya ng PhD na gumamit lang siya ng wheelchair. Kinabukasan ay labis na nag-aalala si Rome nang marinig niyang hindi pumasok sa trabaho si Soyeon. Tumatawag siya sa kanya ngunit walang sumasagot. Nagising si Soyeon at nakita niya ang mga text message at missed calls ni Rome. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa noon. Sa mga oras na ito napagtanto ni Soyeon na mahal niya si Rome. Dahil dito ay sinuot niya ang prosthetic arm at tumayo siya at nagpalit siya ng damit. Habang nasa labas ang PhD palihim niyang kinuha ang susi ng kotse at nag-drive paalis. Pagkatapos nalaman ng PhD ay mabilis niyang tinawagan si Soyeon. Pero nung nakita niyang may tawag ang PhD hindi niya ito pinansin. Ang PhD ay agad na tinawagan si Sokon, at sinabi na ang kalagayan ni Soyeon ay mapanganib. Dahil dito pinuntahan ni Sokon si Rome upang magtanong tungkol kay Soyeon. Ngunit si Rome ay walang alam sa kanya, tinawagan ni Rome si Soyeon at tumakbo kung saan-saan para hanapin siya. Sa wakas nakita niya siya sa rooftop. Nag-aalalang tinanong ni Rome si Soyeon kung bakit siya biglang nawala. Sabi niya sobrang nag-aalala siya sa kanya, at bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Paulit-ulit siyang nagsasabi na nag-aalala siya sa kanya na labis siyang ikinatuwa at sinabi niya sa kanya na magsimulang silang mag-date. Nagkatinginan ang dalawa at pagkatapos ay naghalikan ang dalawa. Ngunit ang masayang sandali ay hindi nagtagal, dahil ang PhD at si Sokon ay galit na naghihintay kay Soyeon. Pinuna ng PhD si Soyeon kung bakit kumilos siya ng kanyang sarili. Napansin ni Sokon ang lipstick sa bibig ni Soyeon at agad na napagtanto ang iniisip ni Soyeon. Nang makitang ligtas si Soyeon si Sokon ay ngumiti at pagkatapos ay umalis. Ang PhD ay hindi na makatiis kaya binigyan niya si Soyeon ng tuwalya para panasan ang bibig nito. Bagaman nahihiya si Soyeon ay masaya, sa oras na ito si Rome ay hindi alam ang tungkol sa kanyang kalagayan. Pinigilan ng PhD si Soyeon na umalis, ngunit iginiit niya na aalis siya. Nang makarating si Soyeon sa sasakyan ay biglang nawalan ng kontrol ang kanang kamay. Nahulog ang susi sa lupa kaya agad siyang natakot. Pero makalipas ang ilang segundo ay nakabawi ang braso ni Soyeon. Ang kamay ay pansamantalang nasira akala ni Soyeon ay ayos na ang lahat. Ngunit nang yumoko muli ang kanyang braso para kunin ang susi ay bigla na lang siyang nawalan ng kontrol. Ang kanyang braso na biglang dumaikit sa sasakyan. Sinubukan niyang ilabas ang kamay niya pero kahit anong pilit niya ay hindi niya magawa. Sa pagkakataong ito nabasag ang salamin ng pinto. Nakaramdam siya ng labis na kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay nabasag ang salamin na pinto, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa katawan ng kotse.
Samantala si Minjung na isang tour guide masaya niyang binati si Rom. Sinabi rin ni Minjung na nagkaroon siya ng kaibigang maaasahan sa hinaharap. Dahil sa hindi pangkaraniwang ugali na ito na labis na ikinagulat ni Rom. Bago pa man makapagsalita si Rom ay inagaw ni Minjung ang telepono ni Rom at naisave ang kanyang numero ng telepono sa telepono. Pagkatapos noon ay hiniling ni Minjung kay Rom na lumabas para sa tanghalian. Nang si Minjung ay pumunta sa banyo ang kanyang pag-uugali ay nag-iba. Tinawagan ni Minjung ang kanyang kaibigan para ipagyabang na ngayon lang niya nakilala si Rom ang taong binubuli niya noong high school. Hiniling ni Minjung kay Rom na tulungan siyang gumawa ng ilang mga VIP card. Pagkalabas ni Minjung ay agad niya idinikit ang mga pangalan ng mga pasaherong susunduin. Nakita ito ni Rom at ang pag-uugali ni Minjung ay labag sa patakaran ng paliparan ngunit ayaw ni Rom na puntahan siya at pagsabihan. Nang harapin ang taong nambuli sa kanya sa high school si Rom ay natatakot. Ngunit sa huli ay nag-ipon pa rin si Rom ng lakas ng loob na pumunta at paalalahanan siya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Minjung, pero sinubukan pa rin niyang kumilos na masaya at tinanggal ang pangalang inilagay niya. Pagkatapos noon ay tumanggi si Rom sa imbitasyon ni Minjung para sa tanghalian. At sana hindi na sila muling magkita sa hinaharap, pagkatapos ay umalis si Rom. Bagamat labis na nagpanik si Rom, natutuwa pa rin siya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin iyon. Ngunit hindi alam ni Rom na walang intensyon si Minjung na pakawalan si Rom ng ganoon kadali. Habang si Soyong ay nakakapit pa rin ang braso nito sa kotse. Sa hindi inaasahan si Yun Sub ay napadaan at narinig ang tunog ng basag na salamin. Kaya naman pinuntahan niya ito at nakita niya ang mga basag na mga salamin at nasirang kotse. Sa oras na ito si Soyon ay nakatago lang sa likod ng sasakyan at walang tigil na dumudugo ang braso niya. Si Soyon sa mga oras na ito nagdadasal na sana walang makakita sa kanya. Pero nakita pa rin siya ni Yun Sub, pagkatapos ay hinatid ni Yun Sub si Soyon pauwi. Ang mga muscle ni Soyon ay mas malubhang nasugatan. Matapos nalagyan ng bendahe ay hinala ng PhD na ang nangyari kanina ay dahil sa problema sa chip sa katawan ni Soyon. Upang maiwasang maulit ang katulad na pangyayari pinayuhan ng PhD si Soyon na pansamantalang ihinto ang pagsusuot ng prosthetic limbs. Kinaumagahan ay isinuot ni Soyon ang kanyang prosthetic limbs at ang relo na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Si Soyon at Rom ay nagtrabaho muli ng magkasama. At sa oras na ito ang kanilang telepono ay tumunog pareho. Ang taong tumawag kay Soyon ay si Yun Sub, nais ni Yun Sub na makipagkita sa kanya. Habang si Rom ay nakatanggap ng tawag kay Minjung na nasa harapan niya. Naalam ang relasyon ni Soyon at Rom, binantaan ni Minjung si Rom na ibigay sa kanya ang 4 na VIP pass o kung hindi sasabihin ni Minjung kay Soyon at sa kanyang kasamahan kung sino si Rom sa high school. Nagalit na umalis si Rom, dahil ayaw niyang malaman ni Soyon ang kanyang masamang nakaraan. Si Rom ay nakipagkita kay Donggun, at taong in charge sa passes. Ngunit si Rom ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito ay sinabi ni Donggun na siya ang nakakatandang kapatid ni Soyon. Ngunit biglang dumating si Soyon. Tinanong ni Soyon si Donggun kung ano ang gusto niyang gawin. Sinamantala ni Donggun ang pagkakataon na tanungin si Rom tungkol sa kapansanan ni Soyon. Nang mapagtanto ni Soyon na sasabihin ni Donggun ang kanyang lihim. Kaya si Soyon ay hindi niya makontrol ang kanyang emosyon at ang bisig ni Soyon yumugyog sa lahat ng mga metal na bagay sa silid at isa-isang nahulog ito sa sahig. Sa sandaling ito si Donggun at Rom ay parehong nagulat sa kanilang nakita. Nang makita nitong si Soyon ay mabilis na inalis ang kanyang mga kamay at mabilis na inalis ang mga metal na bagay at mabilis siyang umalis. Si Rom ay nakita ang mga metal na bagay na nagkalat sa sahig. At alam niyang may sikreto si Soyon na ayaw niyang malaman ng iba. Sa sandaling ito hinubad ni Soyon ang jacket niya at ipinulupot sa braso niya na tumakbo papasok sa elevator. Dahil ayaw niyang may makaalam ng sikreto niya. Pero nang papasok na sana si Soyon sa elevator ay may nakita siyang tambak na mga metal na bagay sa harapan niya. Kaya hindi na siya naglakas loob na pumasok sa loob ng elevator. Kaya naman pumunta na lang siyang mag-isa sa storage room. Sa sandaling iyon ay ginamit ni Rom ang walkie-talkie upang kausapin si Soyon ngunit nanatili siyang tahimik at hindi niya alam kung paano siya haharapin. Hindi nagtagal dumating din si Yun Sub upang hanapin si Soyon. Dahil kagabi nakita ni Yun Sub ang wheelchair sa bahay ni Soyon. Pinaghihinalaan ni Yun Sun na hindi malusog ang katawan ni Soyon. Dahil ayaw ni Yun Sub na si Rom ay magmahal ng hindi malusog na tao. At gusto niyang maging tapat si Soyon kay Rom.
Binigyan siya ni Yun Sub ng 1 linggo para sabihin ni Suyon ang kanyang sekreto. Sa opisina tumingin si Rom sa upuan ni Suyon na may malungkot na mukha. Dahil mayroon din siyang miserabling nakaraan na ayaw niyang malaman ni Suyon. Pero sa mga sandaling ito may nagbanta na sasabihin kay Suyon ang tungkol sa pambubuli kay Rom sa high school. Nang hindi alam ni Rom ang gagawin, si Sokon ay lumapit. Naglagay si Sokon ng 4 na VIP passes sa mesa ni Rom. Napag-alaman na si Sokon ay naruroon noon sa restaurant at alam ang banta ni Rom. Ngayon sinabi ni Sokon na kapag nagpigil si Rom ay matatakot lang siya magpakailanman. Umaasa si Sokon na makapag-isip ng mabuti si Rom at makapagdesisyon. Pagkatapos ay kinuha ni Rom ang pass para makita ni Minjung. Si Minjung ay tuwang-tuwa dahil sa nakakuha si Rom ng VIP passes. Ngunit hindi alam ni Minjung na walang balak si Rom na ibigay sa kanya ang passes. Sinabi ni Rom kay Minjung na kahit na sa oras siya ay nahihirapan dahil sa pambubuli. Salamat sa kanyang ina, nalampasan lahat ito ni Rom. Ngayon ay hindi na natatakot si Rom kay Minjung. Pagkatapos sabihin ay pinunit ni Rom ang 4 na passes sa kanyang kamay at saka lumakad palayo nang hindi lumingon sa likod. Nang makauwi si Suyon sinabi niya sa PhD na tila alam niya kung bakit patuloy na nagkakaroon ng kakaibang phenomena ang kanyang katawan. Tinanong ng PhD kung ano ang sanhi ng pagkakamali. Agad na sinagot ni Suyon na dahil kay Rom. Dahil ang pangkaraniwang bagay na ito ay lumitaw sa unang pagkakataon na nakilala niya si Rom. At naging malalim na ang kanyang damdamin para kay Rom. At hindi niya alam kung papaano siya haharapin sa hinaharap. Biglang tinawagan ni Rom si Suyon at sinadya na huwag sagutin ang telepono. Ngunit binigay pa rin sa kanya ng PhD ang telepono. Sinabi ni Rom sa kanya ang nangyari noong umaga. Sinabi niya kung ayaw niyang sabihin ito ay hindi niya kailangang sabihin. Si Rom ay sigurado na mayroon siyang dahilan para hindi niya ito sinabi sa kanya. Nang sumunod na dinala ni Suyon si Rom sa rooftop at tinanong siya kung sa tingin niya ay kakaiba siya. Naisip ni Rom na may likas na pagkakaiba ang mga tao, kaya wala siyang pakialam sa kanyang pagiging kakaiba. Sa mga oras na ito sinabi ni Suyon kay Rom na dahil sa kanya madalas siyang nagkakaproblema. Sa pandinig nitong si Rom ay masyadong curious ngunit hindi sinabi ni Suyon kung bakit. Itinaas lang niya ang kanyang kamay upang haplasan ang kanyang buhok. Sa mga sandaling ito, si Suyon ay talagang nais na halikan siya. Ngunit hindi niya magawa at nais niya na bigyan siya ng oras ni Rom. Sa airport isang lalaki na may hawak na kutsilyo ay nakahawak sa leeg ng isang empleyado ng airport. Dumating si Rom upang pigilan ito, ngunit siya ay nasugatan dahil dito ang lahat ay natatakot. Si Rom ay tiningnan ang kanyang sugat at umupo sa sahig na takot. Sa oras na ito ang airport security ay dumating, at hinuli ang lalaking may hawak ng kutsilyo. Si Rom ay hihimatayin nang tawagin siya ni Youngju. Tinawagan ni Youngju si Suyon at sinabi ang nangyari kay Rom. Siya ay nagulat at nag-aalala, nang biglang may nakabanggang lalaki si Suyon dahilan para mahulog ang phone niya sa hagdanan. Gusto ni Suyon yumoko para kunin ito pero sinubukan niya pero hindi niya magawa. Makalipas ang ilang segundo nahulog siya mula sa wheelchair. Gumapang siya papunta sa kanyang telepono, at nang makuha niya ito ay knock-off na ang kabilang linya. Nang dumating ang medical staff para gamutin ang sugat ni Rom, sinamantala ng lalaki ang sandali at nagawang makatakas. Habang si Suyon ay naupo sa lupa at tumingin sa kanyang may kapansanan na katawan. Pagkatapos ay pumunta si Suyon sa airport at nakipagkita kay Sokon upang alamin kung sino ang nanakit kay Rom. Nalaman niya na ang ex ng empleyado ang nanakit kay Rom. Nalaman ni Suyon kung nasaan ang lalaking nanakit kay Rom. Sa oras na ito ang lalaki ay nakaupo sa internet cafe na masayang naglalaro. Hindi niya namalaya na paparating na pala ang panganib. Paglabas niya sa internet cafe at magsisindi na sana ng sigarilyo nang biglang may humablot sa sando niya. Ang taong dumating ay patuloy siyang sinuntok sa mukha at binuhat siya. Sa mga oras na ito ay mayabang pa rin siya at patuloy na nagmumura sa kanya. Inilabas pa niya ang kanyang kutsilyo sa bulsa at handa sa pag-atake. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakaon ni Suyon. Si Suyon ay nagbigay ng isa pang suntok sa mukha ng lalaki. Natakot ang lalaki at tumakas habang sumisigaw. Ngunit naabutan pa rin siya at muling binugbog. Pagkatapos ay nakatanggap ang security team ng airport ng tawag sa telepono mula sa isang estranghero. Nang pumunta sila sa banyo at binuksan ang pinto nakita nila ang lalaking nagbanta sa staff ng airport kahapon na brutal na binugbog at itinali doon. Sa oras na iyon si Suyon ay nagpunta kay Rom. Nang makita na nasugatan ang taong mahal niya, siya ay nasaktan.
Kinabukasan ang lalaki ay dinala sa police station, dumating din si Rom para makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Nakita ng lalaki si Rom at binigyan siya ng isang masamang ngiti, na labis na itinatakot niya. Ngunit nandyan si Suyon para protektahan siya. Matapos makita ng lalaki si Suyon ay agad niyang nakilala si Suyon bilang ang nanakit sa kanya kahapon. Kaya agad na ibinaba ng lalaki ang kanyang takot bago umalis. Sa kabilang banda, ang boss ay nakipagkita kay Donggan, at gusto niyang piyansahan ni Donggan ang kanyang junior. Pero agad na tumanggi si Donggan saka na curious siya dahil ang nakabangga sa kanyang junior ay pinangalanan niyang Suyon. Habang si Suyon ay hindi alam na pinupunterya siya ng mga masasamang tao. Dahil pinoprotektahan niya ang kanyang kasintahan. Sa nakaraan hindi alam ni Suyon na si Donggan ay hindi nakatakas sa mga gangster na naging dahilan ng pagka-disable ni Suyon. Napag-alaman na si Donggan ay may hawak na ebidensya sa mga krimen ng boss ng gang na si Manager Joe. Ngunit ang ebidensya ay naiwan sa restaurant at ibinigay ito kay Suyon. Kaya si Suyon ay hinanap ang kanyang kapatid para ibigay ang ebidensya na humantong sa isang aksidente. Si Joe ay tinanong si Donggan nasaan ang ebidensya, ngunit sinabi ni Donggan na nawala na niya ito. Kaya naman pinagbantaan niya si Donggan na tatapusin si Suyon na naaksidente. Dahil dito nagmakaawa si Donggan upang wag saktan ang kanyang kapatid. 12 taon na ang nakalipas si Donggan ay naging operation manager sa airport. Si Donggan ay nandoon sa airport para kay Joe, at doon niya nakita si Suyon na nagtatrabaho din doon. Natakot si Donggan na masaktan si Suyon kaya naman nagbitaw siya ng hindi magandang salita. At noong araw na iyon ang device sa kamay ni Suyon ay biglang nag-malfunction. Si Donggan ay labis na nagulat nang makita niya ito. Tapos si Donggan ay nag-isip ng paraan para maalis si Suyon. Si Donggan ay nagpunta sa security team leader ng airport, kung saan sinabi niya na si Suyon ay gumagamit ng isang magnetic sa kanyang kamay na makakaapekto sa mga machine sa airport. Kinabukasan si Kyung-ho at Sokon ay nakipagkita kay Suyon upang ipaalam sa kanya na ililipat siya sa ibang lugar. Nang biglang sumulpot si Donggan at napagtanto ni Suyon na ang paglipat niya ay may kaugnayan kay Donggan. Kaya hiniling ni Suyon na kausapin si Donggan ng pribado. Sinabi ni Suyon na kung ayaw ni Donggan na makita siya bakit hindi siya mag-resign. Sinabi ni Donggan na may mga taong may balak ng masama. At bago pa man na masaktan si Suyon ay nakaalis na siya. Hindi maintindihan ni Suyon ang mga salita ni Donggan. Hindi nagtagal matapos magpatrolya si Suyon sa airport at nakita niya si Donggan na may kausap na lalaki. Nang makita niya ang mukha ng lalaki na malinaw na napagtanto ni Suyon na ang lalaki ang bumugbog kay Donggan noon. Hindi maintindihan ni Suyon kung bakit kasama ni Donggan ang lalaking iyon. Kaya naman ay tinanong ni Suyon si Donggan para dito. Pero malamig lang na binalaan ni Donggan si Suyon na dapat na siyang umalis. Hindi alam ni Suyon na ang taong sinaktan niya ay ang junior ni Joe. Nang gabing iyon si Suyon at Rom ay magkasama na umuwi, ang dalawa ay masayang magkasama. Hinalikan ni Suyon si Rom sa kanyang lips. Balak niya na sabihin sa kanya ang tungkol sa katawan niya. Kaya niyaya ni Suyon si Rom sa bahay niya. Sinabihan ni Suyon si Rom na tumalikod siya habang siya ay pumasok sa kwarto. Hinubad niya ang jacket at sando niya at dahan daw ang tumalikod. Sabi ni Suyon na pwede na daw tumalikod si Rom. Nang lumingon siya ay natigilan siya at hindi alam ni Rom kung ano ang gagawin. Sinabi ni Suyon na ito ang kanyang sekreto. Nang matapos magpalat si Suyon at lumabas ay tinanong niya si Rom kung kaya niya bang tanggapin ang kanyang katawan ng ganito. Bagamat walang sinabi si Rom nakalimutan niyang ibaba ang baso ng tubig bago umalis. Halatang hindi pa rin maitago ni Rom ang kanyang pagtataka. Ngunit nang lumabas si Rom ay biglang nalaman ni Suyon na mayroon siyang nosebed. Hindi niya alam kung bakit, dahil ang braso nito ay nasugatan at maraming mga galos. Sa sumunod na araw nakita ni Rom si Suyon na malungkot na nakaupo sa upuan. Kaya hinawakan niya ang kamay nito sa kanya ito hinayla papunta sa pasilyo sa kanya ito itinulak sa pader. Sa pagkakataong ito ay labis na kinabahan si Suyon, sinabi ni Rom kay Suyon na pagka-uwi niya kahapon ay buong gabi niya itong pinag-isipan. Handa niyang tanggapin ang lahat mula sa kanya, handa siyang ibigay sa kanya ang kanyang pag-ibig. Sa oras na ito ay naantig siya sa mga sinabi ni Rom. Ang dalawa ay nagyakapan ng mahigpit para sa kanilang pagmamahalan. Sa kabilang banda sobrang lungkot ng PhD dahil kakatanggap pa lang niya ng health check report ni Suyon. Natuklasan niya na ang muscles sa braso ni Suyon ay seryosong na-infected, kaya kinailangan itong suriing mabuti. Kaya tinawagan ng PhD si Suyon at sinabihan siyang bumalik.
Ngunit tumanggi siya, sinabi ni Suyon na ayos lang siya kaya hindi na niya kailangang tingnan siya. Sa gabi sa isang club si Suyon na nakaupo ay pinagmamasdan si Rom na kumakanta. Ngunit maya-maya ay dumudugo ang ilong nito kaya naman dali-dali siyang pumasok sa banyo para hugasan ito. Nang hindi inaasahan nakita niya na ang pasa sa kanyang kamay ay kumalat na sa kanyang leeg. Kaya naman naalala niya ang payo ng PhD. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Rom si Suyon kung sasama siya sa kanya sa isang paglalakbay sa bakasyon. Sa mga oras na ito na hindi niya sinasagot at nakatingin lang sa kanya. Niyakap niya siya ng mahigpit ngunit ang kanyang puso ay nag-aalala. Pagka-uwi sinabi ng PhD kay Rom ang kalagayan ni Suyon. Umaasa ang doktor na maaaring hikayatin ni Rom si Suyon na pumayag sa paggamot. Kinabukasan ay ipinadala si Rom at si Suyon ng kanilang mga superior sa supermarket. Pagkasakay nila sa kotse nagtanong si Rom kay Suyon kung ayos lang siya. Nang bumalik ang dalawa sa opisina, dahil sa kakaibang pag-uugali ni Rom ay naghinala si Suyon. Kaya naman tinanong ni Suyon si Rom kung nakipagkita siya kay PhD. Kailangan ni Rom na sabihin sa kanya kung ano ang sinabi sa kanya ng PhD kahapon. Umaasa siya na maaari niyang alisin ang mga machine sa katawan niya upang makabawi ang kanyang katawan. Sa sandaling ito si Suyon ay nagalit at sinabihan siya na tumigil sa pagsalita. Kaya naman nakipagkita siya sa PhD, sinabi ng PhD na kailangan ni Suyon na tanggalin ang lahat ng makina sa kanyang katawan para sa paggamot. Ngunit ayaw magpagamot ni Suyon, gusto niyang mamuhay ng normal na ayaw niyang nakaupo sa wheelchair. Pagkatapos sabihin na lumabas siya ngunit muli ay nagka-nosebleed siya. Nang umalis siya, hindi niya namalayan na may sumusunod sa kanya. Si Suyon ay naupo mag-isa at biglang may isang liwanag ang papalapit, 2 kotse ang dumating. Tapos may lumabas na grupo ng mga tulisan na may dalang patpat. Nais na turuan ni Jo si Suyon ng leksyon. Dahil sa pananakit ni Suyon sa kanyang junior noong nakaraan. Pinalibutan si Suyon ng mga lalaki na may mga pamalo. Ngunit nagawang matalo ni Suyon ang bawat isa sa kanila. Dahil dito ang grupo ay natakot sa kakayahan ni Suyon. Si Suyon ay nilapitan si Jo at sinabi na kung mauulit pa ito ay hindi na siya magpipigil. Pagkatapos ay nakita siya ni Rom at nag-aalala siya sa kanya at nais niya siyang sa hospital pero sinabi niya na okay lang siya. Sa kabilang banda tinawagan ni Jo si Donggan at tinanong kung ano ang nangyari kay Suyon. Dahil ayaw niyang madamay ang kanyang kapatid. Sinabi ni Donggan na wala siyang alam kay Suyon. Matapos sabihin na ibinaba ni Donggan ang telepono. Marami sa mga juniors ni Jo ang sugatan at ang kanyang pinakamamahal na sasakyan ay nasira ng husto. Kaya nangako siyang magbabayad si Suyon. Habang si Suyon ay tiningnan ang kanyang infected na katawan. Alam niya na ang kanyang buhay na nasa panganib. Para makita ang taong mahal niya pumasok siya sa trabaho kahit na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kalaunan ang pagdalo ng kanyang ilong ay nagpatuloy kaya sinabihan siya ni Rom na pumunta sa hospital. Ngunit sinabi niya na okay lang siya, pumunta siya sa banyo para hugasan ang dugo. Labis na nag-aalala si Rom sa labas nang biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa loob at pinalibutan si Suyon. Malinaw na dumating sila upang labanan si Suyon. Sa mga oras na ito ang leader ay humarap kay Suyon. Nakilala siya ni Suyon na ang taong nanakit kay Rom sa airport. Buong pagmamalaki niyang ipinagmalaki sa harap ni Suyon na siya ay may mabuting amo. Sa pagkakataong ito ay nakita ni Rom na nasa panganib si Suyon at nagmamadaling hinanap ang security team ng paliparan. Ngunit pagdating nila ay wala na si Suyon. Pagkatapos ay kinuha nila ang camera at nakita nila ang lokasyon ni Suyon at sinundan sila sa parking lot. Ngunit sinabi sa kanila ni Suyon na hayaan lang sila. Natakot si Suyon na maraming tao ang masasaktan. Pagkatapos ay dinala nila si Suyon sa isang abandonadong gusali kung saan dumating din si Donggan. Hinampas ng mga lalaki si Donggan at nawalan siya ng malay. Nais ni Suyon iligtas ang kanyang kapatid ngunit pinalibutan siya ng mga lalaki. Sinabi ni Jo sa kanyang mga tauhan na itapon si Donggan sa dagat. Habang si Suyon ay nakipaglaban sa mga masasamang tao. Ginamit ni Suyon ang kanyang lakas para lumaban at talunin ang mga kaaway. Habang si Donggan ay dinala malapit sa dagat, at hindi nagtagal ay dumating si Suyon upang iligtas ang kanyang kapatid. Naalala ni Donggan ang eksena kung saan siya iniligtas ni Suyon noon. Ayaw ni Donggan na malagay sa panganib si Suyon dahil sa kanya. Kaya mabilis siyang gumapang papunta sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan papunta sa mga kalaban. Ngunit hindi niya nataman ang mga ito at nalagay pa sa panganib ang buhay ni Donggan.
Nang ang sasakyan ay mahuhulog na sa tubig, si Soyon ay dumating at hinawakan ang kotse gamit ang isang kamay na ikinagulat ng lahat. Sinubukan niyang hilahin ang kotse, ngunit dahil nasugatan siya kahit anong pilit niya ay hindi niya magawa. Sumigaw si Donggun kay Soyon na bumitaw na ngunit tumanggi si Soyon na bumitaw at ang kotse ay nahila pabalik at si Donggun ay nailigtas. Pagka-uwi ay nakita siya ni Rom at lumapit sa kanya. Si Soyon ay naghihina at hindi na makatayo. Nakita ni Rom na malubha ang sakit ni Soyon at nadurog ang puso niya. Sa kanya binuksan ang bag niya at naglabas ng isang electronic device. Naalala niya ang sinabi ng PhD na dapat huminto si Soyon para mabuhay pa siya. Ang device na ito ay magpapahinto sa machine sa katawan ni Soyon. Ngunit sa mga oras na ito ay nag-aalangan siya at wala siyang magawa. Kinabukasan ng magising si Soyon nakita niya si Rom na nakatulog sa tabi niya. Pagkagising si Rom ay naghanda ng almusal para kay Soyon. Si Soyon ay pumunta sa opisina para magsumati ng resignation. Pagkatapos ay nakipagkita si Rom kay Soyon at tinanong kung bakit siya umalis. Umaasa din siya na maaaring tanggalin ni Soyon ang machine upang gamutin ang kanyang karamdaman. Handa siyang maging braso at binti ni Soyon. Umaasa lang siya na hindi siya nito iiwan. Ngunit mas gugustuhin ni Soyon na mamatay kaysa tanggalin ang makina ito ay nagpaiyak kay Rom. Kinaumagahan ay nagising si Rom at nakitang matutulog si Soyon. Para magpatuloy sila na magsama, kinuha ni Rom ang device na binigay ni PhD. Habang nag-aalangan si Rom, biglang nagising si Soyon at hinawakan ang kamay ni Rom. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinigilan si Rom at hinalikan ito. Lumipas ang isang taon nagtatrabaho si Rom sa airport at bigla niyang napansin na may mga naglilinis na babae na nagmamarites. Kaya nagtanong si Rom, napag-alaman na may gumawa ng gulo ngayon at kayang sirain ang bakal. Nang marinig ito agad na hinanap ni Rom ang taong ito at sigurado siya na ito ay si Soyon. Nagmakita siya ay agad niya itong niyakap. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood kaibigan.